Dalawang bagay mga kapatid ang pinapaksa tinatalakay sa mabuting balita ngayon. Una ay ang paghirang ni Jesus ng 12 apostol. Bago niya ito ginawa, siya'y halos magdamag na nanalangin. Kung kaya mahalaga para sa ating mga Kristiyano na kapag tayo may mga desisyong gagawin sa buhay, lalo na kung ito'y importanteng desisyon o maging maliliit mang desisyon, ito'y dapat maging bunga ng panalangin. Alam naman natin na itong 12 alagad ay may iba't ibang trabaho, iba't iba ang kanilang pinagmulan, kahinaan at kalakasan, pero hindi naman sila hinirang ng Panginoon ayon sa kanilang functions o nagagampanan na tungkulin, kundi sila'y minarapat lamang. Hindi nagkamali ang Diyos na hirangin maging si Judas Iscariote sapagkat siya'y may mahalaga ring gagampanan. Kung walang Judas, paano matutupad ang kalooban ng Diyos na mayroong magtaksil at siya'y ipagkanulo hanggang siya'y ipapakot mamatay sa krus? Kung kaya kumbagay, kahit kuminsan akala natin ang mga bagay na ating desisyon ay hindi tama, pero yun ay minamarapat pa rin dahil sabi nga, lahat ay mayroong kahulugan at kabuluhan, naging mali man ang desisyon natin. Pero para kay Jesus, ang lahat ng ito ay bunga ng panalangin. Ito ang makabubuti. At yun ang napakahalaga na iniiwan sa ating mga tao dahil tayo madaling matukso at mabulagan na maraming bagay mahalagang linawin ang ating kalooban at kaisipan kung tayo'y magpapasya at ito'y dapat ay bunga ng panalangin. At siyempre pa, ang pagpiling ito ng 12 ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga kabahagi sa gagawing misyon ni Jesus, kundi yung ikalawang bahagi dito ay ang kanyang pagpapagaling ng mga tao. Ito ay bunga rin ng panalangin ni Jesus. Ang kanyang kakayahan na magpagaling ay bunga ng kanyang matinding kaugnayan sa Ama, yung kanyang healing ministry. At dalawang bagay ang nakapaloob mga kapatid. Dalawang milagro ang binabanggit dito. Ang unang milagro ay yung mga tao ay lumalapit kay Jesus. Una dahil sa para siyang naging instant celebrity, maging sa mga pagano dahil sa mga milagro na pagpapagaling, nakapagpapalayas ng demonyo, yung mga may sakit ay instantly gumagaling sila. Kung kaya naging bantog siya dahil sa mga physical miracle, sa mga sakit na pinapagaling niya sa mga tao. Pero mga kapatid, hindi namang garantiya na kapag ikaw ay pinagaling sa sakit, ikaw ay magbabagong buhay na. Dahil may mga tao na kahit nakakita ng milagro na pisikal, tulad nung sa yung mga bulag dati, iisa lang talaga yung bumalik sa Panginoon. Yung iba hindi na bumalik, bagamat sila'y pinagaling ng Panginoon. Mas mahalaga yung isang klase ng milagro, yung milagro na bunga ng salita ng Diyos. Dahil si Jesus, pinakapaksa ng kanyang gampanin ay magpahayag, preaching. Kailangan mag-preach ng mabuting balita. Sapagkat kapag ito ang tumimos sa puso ng tao, ang magiging epekto nito ay baguhin ang kalooban ng isang tao at siya'y maging tagasunod ni Kristo. Yung tinatawag na interior transformation. Nababagong likha, nababago ang pagkatao natin
kapag tayo ay naging seryoso sa pagtanggap at pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya mas matimbang ang preaching kaysa sa healing. Mas mahalaga na mabago ang tao upang siya'y maging tagasunod ni Kristo. At yan ang naging misyon ng Panginoon sa 12 ito. Alam niyo ba kung bakit ang mga alagad na ito, mga apostol na ito'y namatay na mga martir? Hindi dahil sa milagrong kanilang nakita, kundi sila'y minarapat at binago ng salita, ng preaching ng Panginoon, kung kaya sila'y sukat na ibuwis din ng buhay hanggang kamatayan. Yun ang matinding dahilan kung bakit tayo ay hindi pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos. Importantang ministeryo ng simbahan ay ang pagpapahayag o evangelization sa ating mga tao, sapagkat kung wala ang salita at aasa lang tayo sa mga milagro, ang milagro ay hindi sapat upang baguhin ang kalooban at espiritualidad ng isang tao. Pero ang salita na may kapangyarihan, kaya yung kumbagay dalawang pangkat yung mga taong lumalapit kay Jesus. May lumalapit dahil sa kapangyarihan ng salita, talagang makapangyarihan yung salita ni Jesus. At yung iba naman ay upang humingi ng pagpapagaling. Pero mas mainam siguro kung tayo'y pinagaling at tayo'y binago rin ng salita. We hear the word, we listen to the word, and we are healed at the same time by the word that we believe in. Parang ganito yung pinakamainam na maging epekto ng gampanin at misyon ni Jesucristo. Kaya sa ating mga Kristiyano, mahalaga ang buhay panalangin, mahalaga ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang totoong magpapabago sa atin. Natatandaan natin siguro yung transfiguration story. Umakyat sila sa bundok at si Jesus ay nagbagong anyo, nagningning ang kanyang kasuotan at ang kanyang pagkatao dahil sumasa kanya ang kaningningan ng Diyos. Ito'y bunga ng panalangin at buhay ni Jesus na palaging nakaugnay sa Ama. Kung kaya ito'y nakitang milagro ng mga alagad at ito'y naging daan upang harapin nila ng buong lakas ang maanumang mga balakid sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nagbibigay daan upang sila'y totoong makakita ng kaluwalhatian ng Diyos at matikman o patikim pa lamang kung anong mangyayari kung sakaling ibubuwis nila ang kanilang buhay sa ngalan ng mabuting balita. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin, pagyamanin ang ating buhay panalangin, at manaig nawa sa atin palagi ang salita ng Diyos.